Mel Christian Borromeo Gavino. Maraming salamat sa aking advisor na si Ma'am Burl Herman. Guys, pwede po. Maraming salamat sa aking advisor, Ma'am Burl Herman, sa hindi ko alam yung iba kung totoo or pili ko tumatanggap ng konting pasalubong si Ma'am, kaya ginandahan niya yung ano ko. Kasi yung mga katabi ko kumukontra Sabi pa, parang di ka naman ganyan ng high school. Anyway, magandang hapon sa inyong lahat, sa lahat ng mga guro na nandito, sa lahat ng staff ng Sabang Palay National High School, sa lahat ng bumubuo para sa event na to, sa recognition na to, maraming salamat sa inyo. And in behalf of all students, sa lahat ng mga naging teacher ko dito, sila Ma'am Mafi, Sir Billy, Sir Oreo, thank you so much sa inyo, sa lahat ng effort nyo para may isang katuparan ang isang special na araw ito para sa ating mga estudyante. Sa lahat ng mga magulang na nakasuporta, sa lahat ng mga guardian, mga ate, kuya, maraming salamat sa pagsuporta po sa ating mga estudyante. And naway patuloy po ninyo silang suportahan sa anumang plano nila sa buhay. Sa lahat ng ating mga estudyante ngayon, mga grade 11 na magtatapos ng grade 11, congratulations sa inyo, binabati ko kayo. Guys, araw niyo to, okay? Parang ang lungkot ng mga mukha niya Pwede bang palakpak naman yung iba dyan? Ang lungkot Guys, araw niyo to. I've been in your position before. Alam ko yung pakiramdam na nagpupuyat, gumagawa ng mga projects, mga assignment, nagre-review para sa pre-cal, something like that. So, guys, deserve nyo to, okay? So, itong araw na to, dedicated to para sa inyo. Susunod. And, congratulations, okay? At dyan nagtatapos ang aking speech. Joke lang, guys, Joke lang. Tinitignan ko lang kasi parang, medyo mainit, no? So, parang medyo inaantok-antok na iba. Gising ka ba? Yun. Okay. So, I was once a part of the SPSTD, gaya ng pinanggit ni Ma'am Burley kanina. So, shout out sa lahat ng mga naging parte ng science class dyan from grade 7 hanggang grade 10. Magingay. So, naalala ko dati, lagi akong pinupunahan ng mga teacher ko kasi alam niyo yung lagi kang nakapaa sa classroom. Parang may teacher ako dati, papasok siya ng room, nasa na si Mel, nakapaa na naman. Kasi aminin niyo, di ba, ang sarap ng feeling na nakapaa sa classroom, di ba? Sobrang comfy, di ba? Di ba? Pero buti naman, ngayon, hindi na ako nakapaa, so nakashoes na tayo. So medyo nag-improve na, no? So, naging part din ako ng math department ng junior high school. I was a consistent contestant sa mga MCAP and so on. And shout out sa math department. Thank you sa math department kasi dahil sa kanila nakakakain kami ng KFC and fast food. Kasi hindi talaga ako nakakakain nun. So after every contest, nilo-look forward na namin kung saan kami kakain after. So ayun yung pinaka-hanap before. Then, naging part din ako ng campus journalism. Naging isa akong editorial writer. Nung elementary, I was an editorial writer English. And nung high school, naging editorial writer Filipino. And nakarating naman tayo kahit paano ng RSPC. So, okay na rin. So, yeah. And, gaya rin nabanggit kanina, I was a consistent honor student before. So, okay din. And naging malaking help siya actually sa career ko. No? Pero guys, despite all that, despite all those called achievements and honor whatsoever, ordinaryong estudyante din ako. Okay? So, sino dito yung familiar sa pink building? May pink building pa ba? Ano ba yung nandun? Ano ba yung nasa pink building? Ano? Hindi printan. Kasi nung time ko computer shop yun nandun. So, nung high school ako, naglalaro kami ng Dota doon. So, kung sino yung mga nakaka-relate yung mga, hindi ko lang kung uso pa yung Dota ngayon So, uso pa ba? Okay, huwag nyo na gawin yun baka sabihin is masamang ehemplo ako. Anyway, ayun, nag-Dota rin ako before. So, kung alam niyo yung mga Dayo series, alam niyo ba yung Dayo series? Yung mga dumadayo sa mga basketball court, initan, pustahan dyan, lima-lima, yung mga nagagano'n. Naging ganun din ako before. So, alam niyo yung kahit tubig-tubig lang yung
yung pusta dati, buwis buhay ka. Kaya, hindi nga ako makilala ng mga teacher ko dati kasi sobrang itim ko talaga. And sobrang thankful sa Kojic Acid for bringing out the best in me. Yeah, thank you so much, Kojic. Kojic baka naman. Nung senior high school ako, same old, ganun pa rin naman yung ginagawa ko, pero natuto ako magbanda. So, may mga naging classmate ako mga SPA before, so ang gagaling nila tumugtog, sabi ko, wow, parang gusto ko sumama sa inyo tumugtog. So ayan, natuto ako tumugtog ng drums and gitara. So ano gusto ko i-point out dito guys? Sobrang dami natin pwedeng pagkaabalahan ngayon, di ba? Ang dami nating resources, sobrang accessible. May internet tayo, may gadgets tayo, ang dami natin pwedeng gawin. Pero one thing na dapat nating tandaan, isang salita lang guys, balance. So lagi niyong iisipin, balanse pa ba itong ginagawa ko? Okay pa ba itong ginagawa ko o sumusobra na ako? So dapat natin malaman kung ano yung mga bagay na dapat natin unahin. So, yung mga bagay na yon, yung mga bagay na makatutulong sa atin in the long run. Okay? So, kailangan natin iset lagi ang ating priorities. So, ano ba dapat kong unahin ngayon? Di ba? Based sa estado ng buhay ko, based sa mga dapat kong gawin, ano ba dapat ang unahin ko? No? So, guys, may question ako sa inyo. Sino dito yung mga pinaasa? Sino yung mga umasa? Sino yung mga nagpaasa? May ang hirap sa inyo eh. May nagtuturo sa gilid oh. Kaya ang hirap sa inyo, hindi to love life ha? Hindi to love life. Eh, grabe naman, pagka love life, ano agad eh, no? Anyway, ito kasi, alam niyo yung mga paasa na, guys, meron tayong practice bukas, no? Meet up natin sa 7-Eleven, ha? Alas 7 ng umaga. Then alas 11 na, hindi pa dumarating yung mga grupo niya. Relate pa? Relate? Di ba? Tapos maya-maya, titingin ka sa story, may kita mo, hashtag, woke up like this. Namumuting na yung mata ko sa 7-Eleven, wala ka pa. Di ba? So, that's an example of setting your priorities, guys. Pagbabalance ng buhay. Alam niyo, marami tayong pwedeng pagtuunan ng pansin. Nandiyan yung pamilya, nandiyan yung mga kaibigan, nandiyan yung academics, nandiyan yung sports, yung mga hobbies, nandiyan. Sige na nga, nandiyan na rin yung mga jowa, no? Kung meron man yung iba sa inyo. Pero, dapat natin matandaan na, despite all that, kailangan nandun tayo sa gitna. Balance lang. Okay? So, paano natin malalaman kung balanse pa ba yung ginagawa natin? Paano natin malalaman kung ano yung priorities natin? Know your goals. Dapat alamin nyo, ano ba yung pangarap nyo? Ano ba yung goals nyo sa buhay? Kasi sa totoo lang guys, sino yung mga kaedad ko dito 18 years old? Sino yung mga 18 years old? Wala pa? Ayaw magpaas kasi siya lang yung pinakapat. Sino yung mga 17 na lang, di ba? So, papalapit na tayo sa adulting, guys. Konti na lang hindi na tayo minor. No? So, we're not getting any younger. So, ayun yung gusto ko ipunto. So, I think this is the time to be more responsible of ourselves. Maging accountable tayo sa lahat ng ginagawa natin. Maging concerned tayo sa future natin. Kasi at the end of the day, hindi yung mga magulang na kasama nyo yung bubuhat sa ating pataas. Sarili natin. Kahit anong effort na gawin ng mga parents natin, ano pang financial support, kahit anong prayers pa yung gagawin ng parents natin, kung tayo sa sarili natin, hindi natin inaayos, hindi tayo magsasucess. Di ba? So, bibigyan ko kayo ng 10 seconds. Tingin kayo yung mga mata nyo, then imagine niyo yung sarili nyo na nandun kayo sa bagay na pinapangarap nyo. Sa buhay na pinapangarap nyo. Okay? Ang hindi makapikit, hindi bibigyan ng medal ha. Kailangan nakapikit lahat ha. May nakadilat pa rin. Joke. Nung nasa katayuan niyo ako, grade 11, so, inassess ko rin yung sarili ko. Ano ba yung goal ko sa buhay? Ano ba yung pangarap ko? Ano ba yung gusto kong makamit in the future? Bakit ko ba ginagawa lahat ng to? Simple lang. So ako, basically, ang gusto ko lang talaga is, well, nung elementary ako, pag tinatanong ako, ano gusto mo? Sinasabi ko, gusto ko maging engineer. Pero ang totoo niyan, kaya ako gusto yun, kasi ang ganda pakinggan, di ba? Engineer. Ang ganda pakinggan eh, alam ako eh. Pero,
upon entering senior high school, na-realize ko, okay, dito pala talaga ako. Ito pala talaga yung gusto ko. So aside from being an engineer, simple lang. Gusto ko makapag-travel, gusto ko magkaroon ng komportableng buhay para sa family ko, and gusto kong sumakses. So ayun lang. Gusto kong maging masaya, basically. So, ayun na, meron na akong goals, no? Meron na akong pangarap. Pero, dapat natin maintindihan na ang buhay hindi yan smooth sailing. No? So, lahat ng pangarap natin, pangarap lang yan kung hindi tayo gagawa ng action. Okay? And, let's say, gumawa tayo ng action. Pero, ang reality is, hindi lahat ng ginagawa natin aayon sa kagustuhan natin. No? So, gaya na sinasabi ni Ninya, sino nakakilala kay Ninya? Kanino ko pa pinapanggit eh, di ba? Di ba? Sabi ni Ninya, sa imagine mo, success ka eh. Bigla kang sumakses, pero step by the step lang, bago ka sumakses, di ba? Ayun yung sinabi niya, which is true, no? So, ang success na hinihingi natin, yung success na pinapangarap natin, hindi yan instant guys, no? So, hindi yan katulad ng ginagawa sa mga assignment natin na tinype natin sa ChatGPT. Lalabas na. No? Hindi yun ganun. So, it's a step-by-step procedure. So, marami tayong kailangang pagdaanan, marami tayong kailangang pagplanuhan bago natin makuha yung success na yun. No? So, nung grade 12 ako, nagplano ako. Ito yung gagawin ko. No? After ko graduate ng grade 12, mag-e-exam ako sa mga university. Mag-e-exam ako sa DOST. And mag-aaral ako ng college. After ko mag-aaral ng college, mag-board exam ako. After ko mag-board exam, mag-work ako. Okay, sounds like a plan. Parang ang ganda, no? Pero, yung reality is, sasampaling ka talaga at some point. So, nung grade 12 ako, na-realize ko na parang, ay, hindi pala kami financially capable para mag-aaral ng gano'ng kadali. So, I had to work, no? So, madaling salita, nagtrabaho ako after graduate ng grade 12. So yung kikitain ko dun sa work na yun, ang plano ko is gagamitin ko siya pang simula sa college life ko. Kasi let's say makapasa ako ng DOST, hindi naman agad-agad darating yung scholarship eh. So sa lahat ng mga DOST scholar dyan, gusto maging DOST scholar, hindi start ng school year darating agad yun. So siguro mga 1 month, 2 months, or even 3 months before dumating yung stipend. So ganun yung case sa amin. So anong gagastusin ko for the first 3 months? No? So sabi ko, sige, magtatrabaho na lang muna ako. So yung ginawa ko after graduation, nag-deliver ako ng tubig. So at yun, yung mga, merong kolong-kolong, tapos may jug na kulay blue. Familiar ba kayo ito? So nagganon ako, no? So naalala ko one time, doon kami nag-deliver sa may bandang Tigbe, ang layo. Tapos, hindi lahat abot ng motor. So yung bahay na pag-deliveran namin, malayo pa. Rough road yung dadaanan mo. May dala akong 2 jug, magkabila. Ang layo, no? Siguro simula dito hanggang gate 1, ang layo. Tapos sabi ko, nakasama ko, malayo pa ba? Sabi niya, sige yan na, malapit na. So pagdating namin, sabi ko, ay salamat, makakauwi na. Sabi niya pa naman sa akin, sige, una ka nang bumalik. Akala ko uwi na. Yung pala hindi, 3 balik pa pala kami. No? Ang layo, ilang balik pa, sabi ko, grabe naman. Sobrang pagod na ako. Tapos, ilang balik pa na may dala-dalang 2 jug. So, struggle talaga siya. Then, bukod doon sa tubig-tubig na yun, nung nag-start na ako mag-college, syempre wala pa rin stipend. Every weekend, that's the time na nag-work naman ako as waiter. So, nag-apply ako as waiter, yung mga catering services dyan, no? So, if ever may mag-date po sa inyo, no? Pag nakita niyo ako doon, tawagin niyo na ako, bigyan ko kayo juice. Okay. Nag-waiter ako doon, no? Nagsiserve ng mga food. So, ay yung pinakakita ko during the weekend. And yung kinikita ko doon, siyang binabawat ko during the weekdays. Kasi wala pang stipend doon. Diba? And after that, sabi ko, oo nga, no? Hindi talaga smooth sailing. So, ang ganda ng plano ko eh. Ito yung plano ko, no? Para ma-reach yung goal ko. Pero may hindrance talaga lagi. So, yun yung dapat natin maunawaan, no? Meron tayong gustong makamit, pinagplanuhan natin, gumagawa tayo ng paraan para ma-achieve yun. Pero at the end of the day, darating yung time na hindi talaga siya magkakatotoo. Kailangan talaga natin magre-route, no? Pero, ayun yung kahalagahan ng may goal ka, ng may pangarap ka. Kasi kahit hindi man masunod yung initial plan mo, pwede kang gumawa ng plan B
doon ka pa rin papunta. No? Then, after ng financial issues ko na yun, first day ko sa UP, sobrang excited ako. Kasi, syempre, UP yun eh. So, tuwa-tuwa ako, wow, first time ko mag-aaral sa university. Then, naalala ko, ang first class ko is Math 21. So, sa mga grade 12, alam ko may basic calculus eh. Tama ba? Then, yung after doon, yung Math 21 na. So, yun yung first class ko. Pumasok ako sa klase, nakangiti. Paglabas ko, anong lungkot ko lang. Kasi sobrang hirap. Doon ko lang na-realize na ganito pala kahirap dito sa institusyon na to. Kaya pala yung mga nakakasalubong ko sa estudyante, halos di mo na makausap. Puro na kayo ko. Mga ganun sila. Tapos may mga binabasa. Pero akala ko, mga nerd lang talaga sila. Akala ko mga nerd lang. Pero after a few weeks, ganun na rin ako eh. Alam niyo yun, yung naglalakad ka, nakasakay ka sa jeep, nagre-review ka, kailangan pala talaga gawin yun. So, anong natutunan ko doon, guys? So, hindi lang yung mahirap ang campus eh, hindi yun eh. What UP taught me is maging mapagpakumbaba. So, UP humbled me, guys. Kasi di ba nabanggit nga kanina, naging consistent contestant ako ng math from grade 7 to grade 12. So, at some point, meron akong konting expectation sa sarili ko na, ay, hindi naman siguro ako masyado mahirapan dito. Kasi contestant ako eh. And kahit pa paano, nanalo naman kami. So, ang expectation ko is, sige, kaya ko itong 121, pero hindi pala. Totoo pala yung sinasabi nila na kahit saan ka mapunta, meron at merong mas gagaling sa'yo. No? So, sa lahat ng mga achievers dito, alam ko merong mga math wizards dito, may mga wizards sa ibang subject. Alam ko guys, you have some kind of pride. Ba't tumatawa pagdating sa math? Ano ba? Inabot lang Hindi sa naman akin. math eh. Pero ibang subject eh, siyempre. Mga achievers kayo. So, the point is, alam ko after a few years, 5 years, 10 years, yung iba sa inyo nandito na sa katayuan ko ngayon. No? Yung iba sa inyo, mga professional na, mga big time na, no? Pero regardless kung saan kayo mapunta, guys, huwag niyo makalimutan mag-look back kung saan kayo nagsimula. No? Be humble, no? Ano mang marating niyo sa buhay, lagi niyo iisipin na hindi ko to mararating without the help of other people. Without those people na sumusuporta sa atin. Without yung mga tao na nasa paligid natin ngayon, yung mga guardian nyo, yung mga parents nyo, kung wala sila, hindi natin ma-achieve yun. So always keep that in mind. No? And lagi nyo tatandaan, sabi nga nila, no, lagi kang titingin sa pinagmulan. So, saan tayo nagmula? Anong school nga ulit to? Sapang? Sapang? Yeah. So, that's a metaphor. Kasi laging sinasabi sa akin ng mama ko before, kahit saan ka man makarating, maging palay ka. Pinipiloso ko pa sabi ko, ano palay? Sinasabi nito, transform ako. Pero hindi pala. Kasi ang palay, habang nagkakalaman, lalong yumuyuko. No? So, ganun din tayo guys, no? Every achievement na makukuha natin, every knowledge na magiging natin, so anumang aspeto ng buhay, anumang larangan, mapa-sports, mapa-engineering, or anumang field yan, no? Lagi tayo magpapakumbaba. Okay? Kasi walang taong nagsimulang magaling. And lahat tayo sa umpisa, pare-parehas din tayo naging siyama. So sorry for the word ha, pero that's the reality. So I hope you're getting kung ano man itong pino-point out ko. No? Kasi guys, ang totoo yan, ang tunay na may alam, marunong magpakumbaba. No? Always keep that in mind. And kung meron mang isang nakakahadlang sa pagsaksin ng isang tao, ayun yung ego niya, ayun yung pride niya. So, kung mataas lang ere mo, wala nang itataas yung career mo. So, ayun lang naman yung pinaka-idea niya. So, ayan, tapos na tayo sa struggles, financial, and sa hirap ng academics. Pasok tayo sa pandemic, no? So, nung time ng pandemic, naabutan ako ng pandemic, college ako. So, ayun yung time na naka-lockdown tayo and puro kay drama yung ginagawa ng iba yan. Actually, ako rin, no? Nagkikita din ako nun kasi wala talagang magawa eh. Pero, yung pandemic, it's a mixed emotion eh. Diba? Alam ng mga magulang natin yan. Yung pandemic, di natin alam kung saan tayo kukuha ng pagkain. Kasi yung ibang mga jobs is nawala, no? So, yung papa ko, tricycle driver siya before. So, nung pandemic, nawala ng biyahe. So, wala kami income ng pandemic. So, mixed emotion eh. Hindi ko alam kung kakabahan ka ba dahil wala kang makakain, matatakot ka ba dahil baka magka-COVID ka. No? So, yung time na yun,
na-assess ko yung status ng buhay namin. Sabi ko, what if mag-stop muna ako? Ay lagi sabi ko, kasi nag-aaral ako ng time na yun eh. Sabi ko, what if mag-stop muna ako? Mag-focus na lang ako sa work. Kasi wala eh. Wala kami income eh. Pero, at the end of the day, nanaig pa rin sa akin yung grade ko, yung kagustuhan ko na matupad yung dreams ko. So, balik tayo sa drawing board, di ba? Meron tayong goal, and we'll be doing what it takes para makuha yung goal na yun. So, ayun yung nanaig sa akin yung time na yun. Sabi ko, hindi. If there's anyone accountable sa mga gusto kong marating, ako yun. And I need to step up at some point. Kasi hindi na rin ako bata nung time na yun. Siguro mga second year college na rin ako. So, technically, hindi na ako bata. And the reality is, ano bang gusto nating status ng buhay? Hindi naman talaga yun lahat bibili ng magulang natin. No? Totoo yan. Pero, as a responsible anak, so, need ko mag-step up. So, I did everything para mapapatuloy yung studies ko and at the same time, makatulong sa family ko. So, I started working again. No? So, nag-work ulit ako, full-time job, umaga, then hapon nag-aaral ako. And during thesis, so nag-thesis na ako noon, nag-start din ako magkaroon ng parang shoe business. No? So, nag-business ako ng sapatos. So, umaga, nag-thesis ako, then hapon, pupunta ako sa supplier ng shoes, pinapaship ko yung mga order sa akin. Then gabi, nakikipag-bebe time ako doon sa mga umu-order ng sapatos. So, yung iba nga sobrang babarat eh. Alam niyo yun, parang kulang na lang hinginin yung sapatos na binibenta ko, di ba? Konting awa naman, di ba? Nagkakanak buhay din naman ako. So, ayun yung naging life ko nung college. So, basically, hindi talaga siya naging madali. Gaya ng napredict ko nung una, hindi siya naging smooth sailing. Pero, ang magdadala talaga sa atin yung kung gaano kalakas yung isip natin. No? Kung gaano ka-strong yung personality natin, and kung gaano natin kagusto yung gusto natin ma-achieve in the future. So, nag-grind ako, work, aral, then dumating yung time na nakita ko yung name ko dun sa list ng passers for graduation. No? Kasi yung pinaka-last na obstacle namin doon is yung thesis. So nakita ko yung name ko, nakapasa yung thesis namin, yung project namin, tuwan-tuwa ako, sabi ko, eto na yan. Finally, after long years of hard work, long years of working, pagbibenta ng sapatos, whatsoever, makaka-graduate na ako. No? Which is part of my plan, di ba? Yung makagraduate. So naalala ko noon, nung nalaman kong gagraduate ako, dali-dali ako nagpunta sa campus, bumili kagad ako ng supply. Kasi kung familiar kayo, yung supply is assigned sa mga UP grad every time na nag-graduate. Actually, alam ko meron ding supply dito eh. Ginagawa na rin yun eh sa mga senior high. So meron kami supply before and hand-woven yan, no? So, sobrang excited ko. Bumili na kagad ako ng supply. Actually, yung supply ko nga bitin eh. Hanggang dito lang yan eh. Pero wala akong pakailangan kasi makagraduate eh. Sobrang excited na talaga ako. Kaya bumili na ako ng supply. Kahit hindi siya sakto sa akin. Nasagwa talaga tignan eh. Kaya di ko nga dinala eh. Kasi medyo masagwa talaga. So, bumili na ako kasi gusto ko na makagraduate. So, kung tatanungin niyo lahat ng mga UP grads, sobrang big deal ng supply sa kanila. And it's a sign ng hard work and perseverance natin all throughout the course na nag-aaral tayo sa institution. So, nung graduate ako, grabe, mixed emotions ulit eh. Mixed emotions eh. Pero nung graduation na yun, na nakakatawa pa is sobrang putik. Sobrang putik kasi umuulan eh. Sobrang putik na kami yung theater namin. Pero dahil ako sa sablay, wala rin akong pakialam basta makagraduate ako. And I'm so happy na na-achieve ko yun dahil nalala ko nung time na yun, 13 lang kami sa batch namin out of 55 na nakagraduate on time. So, sobrang konti, no? So, it speaks volume kung gaano kahirap yung institution per se and yung struggle talaga para makatapos ng college. So, after makagraduate, nag-apply na ako sa work. Actually, ang initial plan ko talaga noon is mag-take na ng board exam. Pero, wala eh. Na-late yung papers ko and hindi pa sapat yung review time ko talaga. So, hindi mo na ako nag-take, nag-work muna ako. So, ang plano ko ng time na yun is mag-work ako para maka-ipon and yung may ipon ko, pang-classes ko sa board exam for review. No? Kasi syempre may equation din yan. Work ako for like 5 months, then nag-leave ako sa work for around 1 month.
then yung 1 month na yun, nag-focus ako sa pag-review. So, sobrang struggle ng review kasi ganito panahon na yun ang init-init eh. So kumuha ako ng parang room for rent sa Manila nung time na yun. Ang sikip-sikip, sobrang sikip talaga, parang akong gagamba. Alam niyo yung gagamba na sa posporo, ganun yung style niya, sobrang sikip. Pero wala na akong pakialam doon kasi ang gusto ko talaga is makapasa ng board exam. It's now or never, ayun lang yung naiisip. So, nung time na yun, siyempre nagkakaroon ka ng parang existential crisis eh. Kasi maisip mo, tama ba itong ginagawa ko? May patutunguhan pa to. Kasi sobrang layo na eh. Parang sobrang hirap ng pinagdaanan mo, pero hindi pa pala tapos. No? May board exam pa pala. So one time, nag-scroll ako sa Facebook. Then, nabasa ko ng quote na to. Be uncomfortable for a year or two to be comfortable for the rest of your life. So, be uncomfortable for a year or two to be comfortable for the rest of your life. So mag-struggle ka ng 2 taon, 1 taon, 3 taon, sa case ko 6 na taon para maging comfortable ka sa rest ng buhay mo. So after kung makapasa ng board exam, iba yung feeling na nag-flashback sa'yo lahat ng pinagdaanan mo before, simula sa your high school, up until college, nag-flashback sa akin lahat and na-realize ko, guys, ito na pala yan. Ito pala yung happiness na na-attain kapag pinaghirapan mo yung goal mo. Kapag na-achieve mo yung goal mo. No? So, gaya ng iba, siguro if may mga board passers dito, syempre yung mga teacher natin, sobrang big deal nun. No? Para sa lahat ng mga nakakapasa ng board exam. Kasi, guys, wala akong kahit ano. Wala akong kahit ano. All I have is a dream. And that dream is what we will see para ipagpatuloy yung mga ginagawa ko. Ipagpatuloy yung plano ko na pinlano ko na simula pa nung high school ako. Simula pa nung nandyan ako sa upuan nyo ngayon. So, it's all part of the plan. May konting reroute, pero ganun pa rin eh. Yung pa rin yung trajectory natin. So, fast forward today, so nandito tayo ngayon, kahit pa paano, board passer na tayo, nakapag-start na rin tayo mag-work. Nagkaroon tayo ng mga iba't opportunities, promotions, nakapag-travel tayo sa iba't ibang lugar. Hindi ko man masabing mayaman kami, hindi ko man masabing sobrang well-off ko, pero hindi na kami marami magsabaw sa noodles. If you get what I mean about sabaw ng noodles. So, this story guys is hindi itong para i-brag sa lahat na nandito na ay, balik naman ni sir, ang tibay naman ni sir. Hindi ganun. No? This is to inspire everyone na whatever circumstances, kung nasan man kayo ngayon, no? Wala imposible, no? So alam ko yung iba sa inyo hindi pa naiisip yan at this point in time. Yung iba naman, medyo nag-iisip-isip na rin na gosh, paano kaya ako next year? Paano kaya ako sa college? Yung iba sa inyo, iniisip na yan eh. Pero ang number 1 tip ko lang is go for it. No? Ano bang pinaplan nyo sa buhay? Go for it. Kasi there's no right or wrong decision. You just have to make it right. Ayun yung lagi kong iniisip. No? So, may decision tayong gagawin, papanindigan natin, gagawin natin lahat para ma-achieve yung gusto natin. And para maging productive yung decision natin. No? So, alam ko yung iba, merong mga self-doubt. Like, kaya ko ba to? Ganyan. Parang, ang hirap naman mag-college, ang hirap naman mag-engineering. Nagdudulas sa sarili, nagdudulas sa finances, nagdudulas sa... Basically nagdudulas sa buhay. Kung kaya ba nila. Pero guys, tutuloy nyo lang, no? The fact na nandito kayong lahat, you have your awards, you have your achievement at this early in your career, this early in your academic journey, it speaks volume na kaya nyo magtagumpay in life. And naniniwala ako, so nakikita ko sa mga ng iba, sobrang seryoso, yung iba, umiiyak ba yun? Ba't parang may umiiyak na sa gilid? Pakibigyan ka ng tissue. Joke lang. So, sobrang laking bagay sa akin na nakikita ko na kahit pa paano na-appreciate yung story, no? So, again, it's never too late para sa success, no? Yung iba sa inyo, baka sobrang chill pa. Yung ibang nakikinig sa atin ngayon dito, hindi man kayo estudyante, pero alam ko yung iba is ina-assess din yung sarili nila at some point. So guys, it's never too late to start a new life, to try to fix yung mga bagay na ginagawa mo before. No? Kasi at the end of the day, it's all about attitude. It's all about setting your priorities,
It's about changing your perspective. No? Yung perspective na magpapanalo sa inyo. No? So, lastly, guys, tapos na no? So, I want everyone to stand up. Yan. So, kailangan natin i-cheer yung sarili natin, no? So, after all ng mga diniscuss ko today, and hopefully meron tayong napulot kahit paano, I want you guys to cheer yourselves. Kasi walang ibang tutulong sa atin kundi yung sarili natin. No? Gaya nga ng sinabi ko kanina. Your parents are there, financially supporting us, emotionally supporting us, pero at the end of the day, it's all us. It's all you, guys. Sa inyo pa rin nakasalalay kung anong kahihitan na natin in the future. No? So, nakatayo tayo, sabihin natin, pagkabilang ko ng 3, sabihin nyo, sasuccess ako. Okay? Raise your left, sige right na lang, right fist. Sabi ko, 1, 2, 3, sasuccess ako. No? Okay? 1, 2, 3. Parang hindi pang success yan, medyo mahina. Isa pa. 1, 2, 3. Yan. That's the ating. So again, maraming awan sa inyong lahat. Thank you so much for lending me your ears. Sa lahat ng mga magulang na dito, sa lahat ng mga teacher ko, thank you so much. And I hope you get the meaning behind my speech. So may mga jokes man aside, pero it's still, on a serious note, I really wish everyone to succeed in life. No? So again, thank you very much. May God bless us all. Sana sumakses tayo lahat. Thank you.